parang may kulang sa buhay ko. Baka pwede akong maging pare. Kinat off kami, no? Wala kaming cellphone, wala kaming internet, di natural ang buhay mo ng pagpapare. Kasi bahagi ng buhay ng isang pare ay hindi mag-aasawa. Bakit takot na takot ka sa mga pare or sa mga superior? O baka may issue ka sa tatay mo. Yan. So kailangan mapalabas. Bakit galit na galit ako sa taong to kahit wala naman siyang ginagawa? Isa sa malaking problema ngayon ng simbahan ay yung mga... Kaya may mga halimbawa daw masusungit na pare or minsan sobrang strict na mga pare, hindi nila kilala yung sarili nila. Kadalasan daw, kapag nasa loob ka ng isang sitwasyon kagaya ng seminaryo, kulungan, isang kampo na lahat kayo lalaki, pwedeng merong tinatawag na pwedeng escape o pagtakas yung pagpasok sa seminaryo. Kasi kung pari ako, walang magtatanong kung magiging ganun ba ako? Para mahalin ako, kailangan kong magbayad. All my life, I'm just trying to survive. This time, I want to live. Alam naman talaga ng mga magulang natin kung sino talaga tayo. Minsan hinihintay lang nilang sabihin natin sa kanila. Marami sa atin na nagpapanggap dahil gusto nating mahalin tayo. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako si Jude, late 20s at sa kasalukuyan, ako ay nasa isang government agency. Ang gusto kong ikwento yung naging bahagi ng buhay ko kung saan mas nakilala ko yung sarili ko, particular na sa aspeto ng sexualidad. So, after kong makatapos ng pag-aaral, nagtrabaho muna ako. Then eventually, nakilala ko itong isang grupo ng mga pare at na-attract ako o nagustuhan ko yung klase ng buhay nila o buhay ng pagpapare. Kaya naisip kong sumali sa grupo nila. So itong grupo ng mga pari na ito ay meron silang seminaryo at doon ako sumali sa seminaryo na yun. At doon ako nagkaroon tinatawag na formasyon o formation sa loob ng seminaryo na yun. At kung saan nga, siguro, doon sa seminaryo, doon ko mas nakilala yung sarili ko na akala ko, babae yung gusto ko. Pero pagdating ko sa seminaryo, doon ko nalaman na, lalaki pala yung gusto ko. At kumbaga, isa pala akong bakla. No? So doon ko yung nalaman. And eventually, napagdesisyonan ko kasama nung aking formator o yung paring na gumagabay sa akin, napag-usapan namin na hindi na ako magpapatuloy sa pagpapare at lumabas na ako sa seminaryo pagkatapos ng ilang mga taon. Bakit niyo po napiling pumasok sa seminaryo po? Ano po yung pinaka-nagudyok po sa inyo? Religious po ba kayo kahit dati ba? Ganun po. Siguro mula nung bata ako, mahilig na akong magsimba. Lalo na nung pumasok na ako sa kolehiyo, naging bahagi pa ako ng mga samahang pansimbahan. So, very active ako sa Catholic Church. No? And then, nung natapos ko na yung pag-aaral ko and then nagtrabaho ako, medyo nakaranas ako ng tinatawag na parang emptiness, no? O parang may kulang sa buhay ko. Pero ramdam ko na hindi pag-aasawa yun eh. So, naisip ko na baka pwede kong subukan yung buhay sa loob ng simbahan, hindi bilang isang laiko. Laiko yung tawag dun sa mga hindi ordained minister o hindi pare. Baka pwede akong maging pare. So yun, so may ganong tanong. Siguro yung nag-udyok sa akin na ayokong mamatay na tinatanong ko yung sarili ko, paano kung sinubukan ko? No? So, tapos isa pa sa nag-udyok sa akin, may nabasa ako na isang quote na, you will never know unless you try. So yung words na yun, yung parang nag-udyok sa akin. Sa loob ng seminaryo, bali medyo special tong seminaryo na ito dahil nga tapos na ako sa pag-aaral. Kadalasan kasi yung mga typical na seminaryo, nagsisimula sila high school pa lang, seminaryo na yon. Dire-diretso hanggang mag-college, hanggang sa mag-theology sila. Normally kasi ang kurso ng mga pare, philosophy, tapos kukuha sila ng theology hanggang sa maging pare sila. Iba yung kaso ko. Sa kaso ko, dahil tapos na ako ng pag-aaral, iba yung direksyon ng formasyon na dadaanan ko. So, nung natanggap na ako sa loob ng seminaryo, kinat off kami, no? Wala kaming cellphone, wala kaming internet, hindi namin pwedeng kausapin yung mga magulang namin anytime. So, sa isang particular na
taon ng aming formasyon. So anong ginagawa namin sa loob? Nagdadasal. Nagdadasal at maraming panalangin. At siguro maraming katahimikan. Sa isang tao na kagaya ko na mahilig mag-social media, so nawala lahat yon. Nagkaroon ako ng maraming oras para pagnilayan yung sarili ko, no? Mas kilalanin yung sarili. Napakahalaga nung mga panahon na yon na kilalanin yung sarili. So that's one, prayer. And of course, dahil puro kami mga seminarista, no? Mga brothers, meron din kami tinatawag na community life kung saan nakikipag-interact kami sa isa't isa. Naglalaro din kami, no? Nagba-basketball kami, nag-football, volleyball, yan, paborito namin, volleyball. So, very typical. Para kaming nasa boarding school, ayun siguro. I think it's a very good analogy din. At the same time, nag-aaral din kami. Ang inaaral naman namin yung tungkol sa buhay ng mga santo. Ganyan. So, ilan lang yon sa... At isa pa pala, lumalabas din kami pa once a week para pumunta sa tinatawag namin na apostolate area kung saan nagbabahagi kami ng salita ng Diyos, mga ganon. So, isa rin sa importanteng aspeto ng seminaryo, marami kaming mga workshop, particular na yung Human Formation Workshop. Sa Human Formation Workshop, tinutulungan nito na mas kilalanin namin yung mga sarili namin. Particular na, ano yung mga trauma namin, lalo na nung bata kami. Bakit siya mahalaga, no? Siguro lalo na kung may mga nakikinig dito na gustong maging pare o maging reliyoso. Mahalaga kasing malaman yung mga trauma, mga sugat, lalo na nung bata tayo. Dahil nagiging dahilan yon para maapektuhan yung pagdedesisyon natin sa buhay, no? May mga tao na nagkakaroon ng kakaibang reaksyon pag pinakitaan ng isang sitwasyon dahil sa kanilang bias sa naging mga karanasan nila nung bata sila. So bahagi ng human formation yun, may tinatawag na sexuality part. So maraming bahagi yon. May sexuality part, may personality part. So yung sexuality part dito, mas kinikilala paano ine-express yung sexualidad ng isang tao. So dito lalabas, sino ka na-attract, no? At isa yon sa at doon din namin nakita, isa kasi sa mga inaasahang buhay o isa sa bahagi ng buhay ng isang pare ay hindi mag-aasawa. Ang natural na nangyayari sa buhay ng isang tao ay mag-aasawa, magpapamilya. So kung tutusin, hindi natural ang buhay ng pagpapare kasi habang buhay kang single, di ba? So, paano yung magiging reaksyon namin doon? So, isa yung human formation na particular na may emphasis sa sexuality. Mahalaga to dahil ito yung paraan para mas kilalanin yung sarili. May mga pagkakataon kasi na may nasasabi tayo or minsan yung mga biases natin, tinatawag din yan sa lengguwahe namin nung nasa seminaryo kami na mga inordinate attachment. So, pag sinabi natin inordinate attachment, ito yung mga bagay na pumipigil sa atin para maging malaya. So, ibig sabihin, halimbawa ganito, isang maganda example to. Bakit takot na takot ka sa mga pare or sa mga superior, sa mga person of authority? O baka may issue ka sa tatay mo. Yan. So, kailangan mapalabas yan. Kasi yun yung mga biases mo. Or for example, bakit parang ilang ka naman sa mga babae? Bakit ayaw mong nakikipag-usap sa babae? O baka naman may issue ka sa nanay mo. Parang gano'n. Tapos, may mga pagkakataon, bakit biglang galit ka sa isang tao kahit wala naman siyang ginagawa sa'yo, no? May mga ganung pagkakataon, di ba? Bakit galit na galit ako sa taong to kahit wala naman siyang ginagawa? Baka naman kasi nakikita mo yung kuya or ate mo na binubuli ka dati sa taong ito. So, mahalagang lumabas yung mga aspeto na yan para maging mas malaya ka, no? During one of the workshops, siguro diretso na ako dun sa isang parang pagkakataon na kung saan ipinaliwanag sa amin kung bakit, I think familiar naman yung mga nanonood sa atin na isa sa malaking problema ngayon ng simbahan ay yung mga no? So, doon ipinaliwanag sa amin na yung mga sexual sa simbahan, isa nung tinitingnan nila or inaaral nila yung mga causes noon or dahilan noon, isa sa mga naging cause noon ay kakulangan sa emotional maturity. So, to be specific about it, yung mga nakagawa ng sexual hindi nila kilala yung sarili nila. Meaning, meron silang hindi hinaharap
or halimbawa ayaw tanggapin sa pagkatao nila. So dahil doon, lumalabas siya sa paraang nakakasakit ng iba. To be specific, halimbawa sa naging... So ito yung nangyari sa akin, parang doon ko nakita na parang attracted yata ako sa lalaki na hindi pa ako sigurado at that time. So habang tumatagal, na-explore ko yon at tinitingnan ko mabuti, ano ba tong attraction na to? Binanggit sa amin ng mga nagbibigay ng seminar na kadalasan daw, kapag nasa loob ka ng isang sitwasyon, kagaya ng seminaryo, kagaya ng kulungan, kagaya ng isang kampo, na lahat kayo lalaki, pwedeng merong tinatawag na phase, isang phase kung saan natatransfer mo yung attraction sa kapwa mo lalaki, pero babae talaga yung gusto mo. Pero nagkataon lang na walang babae sa lugar na yon, kaya lalaki yung naililipat mo sa isang lalaki, yung attraction na yon. Pero phase lang siya, lilipas din siya. Pero sa kaso ko, dun ko na-discover na hindi lumilipas yung attraction na yon. And dahil nga marami kaming pagkakataon para pagnilayan ito, nakita ko na matagal na tong nandito sa sarili ko, no? Most probably, bata pa ako. Pero dahil sa mga naranasan ko nung bata ako, ay itinago ko siya. Ano po ba yung mga naranasan po ninyo nung bata po kayo? Naalala ko, nung bata ako, I was elementary, sinabihan ako ng tatay ko na dapat matigas daw yung pagsasalita ko. So hindi ko alam kung bakit. No? Tapos yung isa kong elementary teacher, sinabi niya na, bakla ba yun? Kasi kumakanta ako eh. No? So dahil sa pagkanta ko, inisip niya na bakla ako. At dahil doon, naging tampulan na ako ng panunukso ng mga kaklase ko na bakla. No? So at that time, so ito ay early 2000, ano pa rin very prevalent pa rin no, yung parang nawo-weaponize yung salitang bakla bilang mahina. No? At even sa panahon ngayon, nagagamit pa rin kaya nakakalungkot. Na pag sinabing bakla, mahina, or ang worst pa dahil galing akong probinsya, ang tingin sa mga bakla, tagabigay lang ng pera para mahalin. So those things. So masyadong naging masama yung tingin ko sa salitang bakla. Lalo na nung bata ko. So dahil masama siya at naging dahilan siya para masaktan ako, ayoko maging bakla. So yun yung parang naging paninindigan ko, no. May naalala pa ako, ito very recent. Nung high school ako, nagkaroon ng isang survey sa amin. At ang nakalagay, kung ikaw ay bakla, anong gagawin mo? At ang naalala kong sagot ko, kung matuklasan kong bakla ako, itatago ko siya habang buhay. That's very, very vivid. So at that time, hindi ko in-entertain yung idea na bakla ko, pero lumalabas na kung sakaling malaman ko, hindi ko yun ilalabas kahit kanino. Walang makakaalam yan. So sa tingin ko nandun na siya, pero takot akong tingnan. Pero dati po ba may napapansin na po kayo sa sarili nyo na parang hindi po kayo straight, ganun? Siguro ang isa ko napapansin, hindi ako yung typical na lalaki na nagbabasketball. I mean, very no? Or tapos, nakikita ko kasi yung mga kaklase ko nanliligaw ng babae or meron silang girlfriend, ganun. Pero hindi ko yun masyadong pinansin dahil ang context ko noon, mahirap kami, so kailangan ko makatapos ng pag-aaral. At ang tingin ko sa pag-girlfriend or pagkakaroon ng shota, very time ng shota pa yung term, ay distraction sa pag-aaral. So lagi sinasabi ng mga magulang ko, huwag ka muna mag-aasawa, mabilis na lang yan, unahin mo muna yung pag-aaral. So sa tingin ko, hindi ko masyadong tinignan yung aspeto ng sexualidad dahil masyado akong focus sa pag-aaral. Hanggang college, hanggang sa makatapos ako, puro pag-aaral. So hindi ko pinansin yung aspetong yon. So isa rin pa lang sa dahilan yan kung bakit hindi ko siya na-explore. So sa loob lang po talaga na seminary nyo na po talaga na-discover lahat-lahat? Sa tingin ko, oo. Kasi kung titingnan mo yung pattern, una ayaw ko sa bakla. So actually ngayon nga I'm having counseling. Kasi meron ako internal homophobia na kailangan ding iproseso pa. So sobrang negative yung tingin ko sa pagiging bakla na hindi ko siya tiningnan bilang aspeto ng aking pagkatao. Nung nasa seminaryo na ako, wala nang distraction, walang social media. Ang focus lang namin ay magdasal at kilalanin yung sarili. At syempre, kilalanin ng Diyos, at kilalanin yung grupong sasamahan namin. So, wala kaming takas, or at least ako, no, wala akong naging takas, kundi harapin yung buong pagkatao. Dahil nga, masyadong masakit yung naidulot sa akin ng panunukso ng pagkabakla, masyadong negative yung tingin ko sa kanya na hindi ko siya pinansin, hindi ko siya tiningnan, na in the process,
na baon siya ng baon sa pagkatao ko hanggang sa napunta na siya sa tinatawag na na-repress ko na siya. Ibig sabihin, hindi na ako aware, hindi na ako muwang na nag-exist itong aspetong to ng pagkatao ko. No? So, yung dalawa kasi yung suppress, yun yung pag suppress, pwedeng aware ako pero hindi ko siya in-express lang. Pero pag repress, hindi ako aware na nag-exist pala siya. So, medyo magkaiba yun. No? Yung isa nasa unconscious ako na meron pala akong ganong tendency. Yan. Sa loob po ng seminary, may mga naging weird experiences po ba kayo? Siguro yung pinaka-weird experience ko na, first time ko maka-experience na medyo malakas na, at that time, in denial pa ako eh. Sabi ko, naiingit lang ako dun sa batchmate ko. Pag nakikita ko siya, parang naiinis ako, ganun. Pero yun pala, ang nararamdaman ko ay selos. No? Siguro explain ko lang yung difference ng jealousy tsaka envy. Sabi nung aming formator, pag sinabing envy, naiinggit ka sa isang bagay na wala ka. Ang selos naman, dapat sa'yo yung bagay na yun, pero may kumukuhang iba. So, yun pala yun. So, apparently, after some few months of processing, even years pa nga, na-realize ko na itong particular brother na to, ay attracted ako sa kanya, at pag may kasama siyang iba, nagsiselos ako kasi pakiramdam ko, kinukuha siya sa akin. So, yun. So, I think yun yung pinaka-weird na wala na akong iba pang siguro yung isa pa, I think napaniginipan ko yung brother na yon. So obvious talaga na attracted ako sa kanya. Pero hindi niya alam until now, hindi niya alam, hindi ko sinabi sa kanya. Naisip ko nga ngayon after few years paglabas ko ng seminaryo na realize ko na baka nga rin kaya ako pumasok sa seminaryo kasi gusto kong takasan yung inaasahan ng lipunan na dapat may asawa ka na, dapat may anak ka na, or dapat at least mayroon ka ng babae sa buhay ko, gano'n. So nakita ko pala, when I look back, nakita ko na pwedeng escape o pagtakas yung pagpasok sa seminaryo. Kasi kung pari ako, walang magtatanong kung ako ay, bakit wala akong asawa? Kasi yun naman talaga yung inaasahan sa mga pare, walang asawa. So that's one. Ikalawa, dahil nga again, nagkataon na meron akong batchmate na apparently attracted ako sa kanya. So, and then, ikatlo, yung binanggit ko na during sa isa sa mga human formation workshop, kung saan ipinaliwanag sa amin kung bakit nangyayari yung mga sexual sa church, natakot ako na what if bakla pala ako? So, nagsimula magbabuksan yung pagharap sa katotohanan na yon. So, I think those things. Tapos, again din sa pakikipag-usap ko sa mga batchmates ko na naibabahagi din nila yung sarili nilang karanasan, no? Kasi apparently, no, hindi lang ako yung bakla doon, but hindi naman marami, pero at least 4 kami at that time, more or less. So nakukwento rin nila yung karanasan nila. Okay, sige. So eto na, dumating na yung point na inamin ko dun sa aking formator na, Father, sabi ko, Father, na-realize ko bakla pala ako. So sobrang gulat na gulat ako, no, nung nalaman ko. Actually, ang interesting pa no, na-realize kong bading ako, very spiritual yung experience kasi nagdadasal ako sa chapel noon, bahagi yun ng evening prayer namin o panggabing pananalangin. Tapos naramdaman ko lang yung kapayapaan sa puso ko at sabi ko, bading pala ako. Parang gano'n, no? So, it was a very peaceful experience. At the same time, freeing. So, puno ng kapayapaan, puno ng kalayaan. Yun nga lang, nung gabi pagkatapos ko magdasal, naalala ko lahat ng takot ko. Kung maalala nyo, binanggit ko kanina, na sobrang masama yung tingin ko sa pagkabakla. No? Kasi nga, yung pagiging bakla yung naging dahilan kaya tinukso ako, kaya pinagsabihan ako ng tatay ko. Marami pang mga masasakit na karanasan dahil inisip ng mga tao na bakla ako. So, at dahil masakit siya, sino naman yung gugustuhin na maging bakla? At isa ko, no? Ba't ko naman gugustuhin yun? Ang daming pains, ang daming sugat na dinulot niya sa akin. So, bumalik lahat ng mga trauma ko ng bata. So, agad ko sinabi to kay Father, tapos hindi ko makakalimutan yung sagot niya sa akin. Sabi niya, Jude, so what? So what kung bakla ka? Ang tanong ko lang sa'yo, kaya mo bang mabuhay sa pagiging isang pare na kung saan ay isa itong buhay ng chastity, no? So siguro mabilis na lang. Pag sinabi nating chastity, meron kasing vow of chastity ang mga pare, meaning hindi ka papasok sa isang exclusive na relationship. Sabi niya, whether lalaki pa yung magiging karelasyon mo o babae, pareho lang din yun, no? So medyo nagpapasalamat ako kasi yung formator ko na yon,
may pangingilati siya, no? Kasi kung magiging very strict talaga sila, may mga kilala ako na pumasok ng ibang seminaryo na nung inamin nilang bakla sila ay at least may isa, pinalabas siya. Kasi kung magiging stricto talaga yung simbahan, may isang dokumento no, na inilabas noong 2005, panahon pa ni Pope Benedict, at sinasabi doon, kung di ko nagkakamali, Pope Benedict yata yun, or ng Vatican, na ang wordings na ginamit nila, those with deep-seated homosexual tendencies or those who are practicing homosexuality may not be or should not be admitted. So I forgot kung should or may, pero ang point ay hindi dapat ina-admit sa seminaryo. So kung very strict yung seminary, pwede niyang i-apply yun. Pero nagpapasalamat ako kasi again, pwede mo pa rin i-reinterpret yung term na yun na what if may homosexual tendency siya pero he never practiced it. That time when I was, before I entered, even in the seminary, I never entered into any sexual relationship. So virgin akong pumasok sa seminary. Wala akong ka-idea about mga sexual stuff. No? So kung tutusin, pasok ako dun sa ano na, I didn't practice homosexuality. Looking back, at that time, gusto kong ipagpatuloy yung pagpapare. Not so much dahil takot akong lumabas. No? Takot akong lumabas ng seminaryo kasi takot ako na baka i-judge ako ng mga tao, bakit lumabas yan? Ganun yung mga takot ko dati. Tsaka takot na ako magtrabaho kasi sarap na ng buhay ko dun. May pagkain kami, ganun. But then, as I look back, sa tingin ko, eventually siguro ikukwento ko na rin na eventually napag-desisyon na namin pareho ng formator ko na hindi na ako magpapatuloy. So lumabas na ako kasi sa tingin ko, itong bagong tuklas or yung hindi nga ba siya bago ngayong natuklasan ko na yung totoo kong pagkatao, sa tingin ko mas mabuti o mas magiging mainam para sa akin kung mas kikilalanin ko pa yung sarili ko, meaning I'm going to explore more about this part of myself na for the longest time ay na-repressed sa labas ng seminaryo. Kasi kung nasa loob ako ng seminaryo, malilimitahan ako nung in-expect na buhay, gaya nga nung binanggit ko na chastity. So hindi ako pwedeng pumasok into any relationship. No? So sa tingin ko, parang may desire ako, may hangarin ako na, yan, gusto kong i-explore pa to. No? At sa tingin ko, mas makakabuti kung sa labas ko yun gagawin. So, nung pagkalabas po ninyo, in-accept nyo na po talaga completely to? Hindi agad. Sa tingin ko, aware lang ako na okay, nag-exist siya. Pero even now, after few years, ilang taon na rin mula nang lumabas ako sa seminaryo, hindi ko pa rin masabing fully tanggap ko. No? Sa totoo lang, kung pwede lang hindi maging bakla, baka pipiliin ko maging straight pa rin kung pwede, no? Pero hindi nga eh. So, I think nasa proseso pa rin. It will take a while. No? Pero kumbaga, at least aware na ako sa kung kanino ako na-attract, ganun. No? Tsaka, ngayon nga, kaya ko na sabihin yung salitang bakla dati hindi ko kayang sabihin. No? Yeah, alam mo, interesting to. Kaya, siguro sa mga nanonood dito, be careful kayo. Madalas sinasabi ng mga tao na, tanggap ko mga bakla, may mga kaibigan nga akong bakla. Isa ako sa ganun dati. Tanggap ko yung mga bakla, pero hindi, sa totoo hindi talaga. Tanggap ko yung mga kaibigan kong bakla kasi kaibigan ko sila. Pero yung pagkabakla per se, hindi talaga, no. For whatever reason, like in my case, hindi ko tanggap yung pagkabakla kasi nga, ito yung naging dahilan kung bakit nilayuan ako ng mga tao. Naalala ko noon, nung natuklasan kong bakla ako sa loob ng seminaryo, bumalik sa alaala ko at parang may boses na nagsasabi sa akin. So I think these are the inner child na kapag nalaman ng mga taong bakla ka, lalayuan ka ulit nila. So kagaya nung paglayo nila sa akin nung elementary ako. So nakita mo yung ganong klase ng dynamics. So isa nga sa mga na-realize ko na ang imahe ko nga ng mga bakla ay yung mga bakla sa probinsya namin or at least yung mga nakita ko nung bata ako na kailangan nilang magbayad para mahalin sila. So parang sabi ko, magiging ganun ba ako? Para mahalin ako, kailangan kong magbayad. Kasi ganun yung pinapakita sa media natin, di ba? Especially mga early 2000, ngayon medyo nababawasan na. Pero meron pa rin na para mahalin yung bakla, kailangan niya magbayad. So magiging ganun ba ako? Parang ganun. Tapos ang sagot sa akin nung psychologist ko at that time, Jude, you can be whoever you want to be. So para sa akin, freeing yun eh. So, nung nakalabas na po kayo, ano po yung naging next step po ninyo? Maghanap ng trabaho. Joke na. Siguro yun. Ang unang step ko talaga, actually, idadagdag ko rin, nag-cause sa akin ng depression pala, yung discovery ko na yun. Personality ko kasi siya, aware naman ako na medyo excited akong tao. Mabilis akong ma-overwhelmed. So, na-overwhelmed agad ako dun sa karanasan tsaka sa natuklasan ko.
sa natuklasan ko. So, nag-cause yun para magkaroon ako ng insomnia. Hindi ako makatulog for weeks. So kung maisip ninyo, nasa isang lugar ako na walang internet, walang cellphone. So nakatulala na lang ako. Hanggang sa dumating yung point na kinailangan akong dalhin sa ospital. Dahil muntik na akong ganong level. Umabot ako sa ganon kasi sinusubukan ko intindihin yung nangyari sa akin. I think ganun yung nangyari. Sinusubukan kong unawain yung bago kong natuklasan at hindi ko siya maintindihan hanggang sa ito na siguro yung tinatawag na mental breakdown. Literal, parang nag-breakdown yung utak ko. Tapos kinailangan na akong dalhin sa ospital kasi kailangan na akong bigyan ng mga gamot para pakalmahin ako. So hindi ko mapakalma yung sarili ko. So takot na takot ako kung babalikan ko. Takot na takot ako maulit-ulit yung mga pananakit ng mga tao. Takot na takot ako na tuksuin ulit. So sa totoo lang yung takot na takot yung inner child. Kaya totoo yung tinatawag na healing the inner child eh. So hindi na ako yung batang tinutukso dati. Pero buhay pa rin siya sa puso ko. At dahil nga nalaman kong lahat pala ng panunokso ng mga tao ay totoo, na-overwhelm ako. So yun, dinala ako sa ospital. Tapos paglabas ko sa seminaryo, tuloy-tuloy pa rin yung gamutan ko. Uminom ako ng mga antidepressant. Maraming gamot ako ininom. Kasabay nun, naghanap ulit na ako ng trabaho. And then, after some years, almost 1 year, nakabalik ako sa isang regular na trabaho, sa isang ahensya ng gobyerno. Tapos, yun, naging okay na rin ako. So, until now, okay na ako. Since na, ayun nyo po, no, medyo na-accept nyo na po ito, nag-try po ba kayong sa, alam nyo po yun, sa dating world? Ano yun? Hindi ko alam yun. Biro lang yan. Sige. Oo. In-explore ko siya in the sense na, okay. Bago ako pumasok sa seminary, hindi pa uso yung mga dating. As far as I know, no, wala pa siya ng dating app. Tapos ilang taon kasi akong nasa loob. Paglabas ko, kasi sobrang uso na pala siya. So para akong na-cut off talaga sa mundo ng ilang taon. Paglabas ko, doon ko nakita, ano tong mga dating app? So yun, ang isang particular kong ginamit ay yung Bumble. Kasi for professional daw yun eh. So narinig ko yung iba pa, Tinder ba yung iba, at kung ano pa. Pero yung Bumble, so doon, in-explore ko yun. Pero ang napansin ko, masyado pala siyang into physical. No. So yun. So kailangan, parang pageant yung mga nandun. So, para mapili ka, kailangan may puro mga gym photos yung mga nakita ko doon eh. Pero ano naman po yung naramdaman nyo? Ano po yung feeling na unti-unti nyo na siyang ina-accept? Alam mo, masaya siya. Masaya siya mapagpalaya, pero may kasama excitement. Kasi parang for the first time, naamin ko na sa sarili ko kung sino yung mga totoong taong na-attract ako. Naalala ko pala, before, parang alam ko na yung pagkakaiba na parang pinipilit ko na yung sarili kong ma-attract. Parang gano'n. May mga, kasi magandang babae ito, so dapat na-attract ako dito. So, more on pilit siya. Pero nung lumabas na ako, mas natural na. Halimbawa, may mga particular akong type ng mga lalaki na, ito yung mga type ko talaga. Mga gano'n. So, at mas freeing siya. Basta ang gaan, ang saya nun. Ang saya nung part na parang, okay, naalala ko, parang, sabi ko nung nasa seminaryo ko, all my life, I'm just trying to survive. Parang gusto ko lang mag-survive. This time, I want to live. Gusto ko nang mabuhay. So, yun yung isa kong natutunan after the seminary. So, I think I'm now living a life. No? Before, I'm just surviving. I'm barely surviving. Na mabuhay lang. Pero ngayon, buhay na ako. Parang gano'n. Kasi totoo na ako sa sarili ko. Nung pumasok po kayo sa dating world, nakahanap po ba kayo nung pagmamahal? Ang bigat naman ng pagmamahal. At the very least, siguro doon ko rin nakita na may mga tao pala attracted din sa akin na lalaki. No? Medyo, meron din akong insecurity sa itsura ko physical eh. Pero natuwa naman ako na meron pala akong market. Yun yata yung term nila, no? Market. So meron naman. Tapos, dating din. Pero naranasan ko rin na, ewan ko, ang tawag yata ng mga Gen Z ngayon, situationship. Nung panahon namin, MU yung tawag eh. So, I think na situationship yata ako. So ayoko na ng mga Gen Z. Ngayon, ang look forward ko kung I will enter into relationship, siguro mga sing edad ko na late 20s up to early 30s. Ayan. So habang patuloy ko in-explore itong dating world, very very sexual pala. So nagulat ako. Kasi ulitin ko yung context ko, pumasok ako ng seminaryo na hindi ako aware kasi wala akong any sexual experiences, no? So paglabas ko at nga in-explore ko tong dating world,
madalas may mga tanong agad, top ka ba, bottom, versa. So, ano yun? Hindi ako familiar doon. So, yun. Yun yung nalaman ko. Tapos, siguro in the future, explore ko siya. Pero sa ngayon, ano pa ako? Chill lang muna. Chill. Sa ngayon po ba, since wala na po kayo sa seminary, binabalak niyo po bang bumalik po ulit? Okay, sige. Sa ngayon, at least hindi ko alam sa hinaharap. Pero sa ngayon, hindi. Hindi ko na siya muna kinoconsider. Meron ako isang nabasa na quote or natutunan ko na, when you know who you really are, you will know what you want. So, nung mas nakilala ko yung sarili ko, sa ngayon, ang gusto ko talaga, explore ko yung dating, explore ko yung relationship with a partner. And by the way, no, hindi rin to naging madali for me. Bahagi nung proseso din. Dinala ko sa panalangin ko. Tinanong ko yung Diyos sa panalangin ko na, Lord, parang may hangarin ako na magkaroon ng partner, magkaroon ng significant someone or exclusive relationship. Anong masasabi mo dito, no, sa pagdadasal ko? Tapos, pakiramdam ko, sinagot ako ng Diyos sa pamamagitan ng tanong din. Parang tinanong niya ako, kapag ba nagkaroon ka ng significant someone, magiging anong klaseng tao ka? Tapos ang nakita ko noon, nakita ko na mas magiging mabuting tao ako. Ibig sabihin, mas isipin ko yung kabutihan ng iba, mas magiging hopefully selfless ako. Tapos tinanong ulit ako ng Diyos doon sa panalangin ko na, kung ganun, hindi ba mabuti naman yon? So para sa akin, yun ang naging tugon ng Diyos doon sa tanong ko na, okay lang ba magkaroon ng significant someone or exclusive someone? Kung nagmamahal naman, anong problema doon? Ganun yung pakiramdam kong sagot sa akin ng Diyos na gusto ko lang ibahagi yung pagmamahal na meron ako. Ano na pong plano po ninyo yan? I-embrace nyo na po talaga ito at hindi na po itatago? Wala naman yatang choice kundi yakapin ito. No? Pero siguro, halimbawa sa trabaho, hindi ko pa rin pwedeng ipagsigawan. May isa pala akong gustong ibahagi. Ipaniliwanag sa amin ng main psychologist na yung pinaka head psychologist namin na hindi talaga tradisyon or hindi talaga usual sa mga Asians yung coming out. No? I-explain niya sa amin yon. Minsan kasi nagkakaroon ng i-explain niya na minsan nagkakaroon ng pressure na since na-discover mo nga na kung ano man yung discover mo, gusto mo ipagsigawan sa mundo. That's the usual tendency. Pero hindi kailangan gawin yun. Sometimes kasi empowering yun Pero sa kaso ko, na nasa isa akong ahensya ng gobyerno, sa tingin ko, hindi siya masyadong makakatulong sa akin kung ipagsisigawan ko sa lahat na bakla ako, gusto ko lalaki, ganun. At hindi pa rin ako ganun kahanda. So sa ngayon siguro yung plano ko is just to explore it, but at the same time, hindi ko siya itinatago, pero hindi ko rin siya pinagsisigawan. Kadalasan, ang stand ko nga ngayon, kung tatanungin ako kung bakla ako, ang sagot niya, bakit kailangan mo malaman? So, yun yung stand. At ikalawa ko natutunan, hindi dapat ina-out yung mga tao, ha? So, mga nakikinig dito, mahirap siya, no? Kahit na obvious na para sa pananaw ng ibang tao, na, siya pa rin, yung tao pa rin. Kasi yun yung naranasan ko Feeling ko, bakit it took me 20 years bago ko i-explore to? Siguro, takot ako Takot. Wala akong enough na courage na tapang na harapin yun. So, siguro, I'll just take one day at a time. No? So, na hindi ko kailangan ipagsigawan, pero hindi ko naman kailangan itago. Siguro yun yung plano ko sa ngayon. Matanong ko lang po, may nakakaalam na po ba ng identity? Oo, at least alam ng mama ko. Pero alam mo, na-realize ko, sa mga nanonood nito, alam naman talaga ng mga magulang natin kung sino talaga tayo. Minsan hinihintay lang nilang sabihin natin sa kanila. Or may pagkakataon, sila din in denial. Pero alam mo, ang natutunan ko doon, yung tatay ko, babalikan ko siguro magandang ending to na yung tatay ko, pinagsabihan niya kung tigasan niya pagsalita ko. Noong nagalit ako sa kanya, bakit kailangan niyang gawin yon? Pero ngayon mas nauunawaan ko na, sinabi niya sa akin yun dahil sa pagmamahal. Dahil takot siya na masaktan ako. Takot siya na hindi siya laging nandyan para protektahan ako. So, yun yung paraan niya ng pagmamahal. So, especially nung early 2000, hindi pa rin naman talaga ganun katanggap yung mga bakla. Even ngayon, may mga pagkakataon pa rin. So, yun yung nakita ko na inamin ko sa mama ko. Tapos inamin ko rin sa isa sa mga kapatid ko. Tapos may ilang mga close friend, mga malalapit na kaibigan. Nung bago-bago pala siya, may tendency din akong ipagkalat. Pero ngayon, unti-unti, mas nagiging
selective ako. Not so much to hide it, hindi dahil gusto ko siya itago, pero dahil hindi ko nakikita yung need na ipagsigawan. Kapag ba straight, kailangan ikwento niya, uy, straight ako, kailangan, hindi naman ganun, di ba? So, anong problema? Tapos wala naman siyang kinalaman sa trabaho ko. So, doon ko nakita na mas kalmado na. Oo, yun. Ano po yung reaction po nila? In-accept naman nila na supported naman po, ganun. Sa tingin ko yung mama ko at that time, actually, hindi ako, napilitan ako aminin sa mama ko. Again, depressed ako. Gusto niya maintindihan ba't ako depressed. Tapos, ganito yung scenario noon. Sabi niya, hindi ka lalaki. Parang, yun yung sabi niya. Parang umuon na lang ako. Kasi depressed ako at that time eh. So para lang mas maintindihan niya. Pero gusto ko siya i-correct ngayon. Lalaki pa rin ako. Nagkataon lang na lalaki din yung gusto ko. But of course, no, yeah, sige na lang. So ganun ko siya ganun niya nalaman. Pero supportive siya in the sense na dahil mahal niya ako. Ganun. So sabi pa nga niya sa akin, yan, may mga bestida ako, pwede mo suotin. So sabi ko sa akin, Mama, hindi ako ganun. Hindi ako nagsusuot ng pambabae. So, again, itong mga magulang na to ay mga pinanganak noong 1970s. So, yun yung konsepto din nila. So, iniintindi ko na lang. Pero supportive naman siya in general. At least hindi niya na ako sinasabihan na magkaanak, magkaasawa. Wala nang ganong pressure sa akin. So, masaya na ako doon. Ano po yung mensahe niyo sa mga nanonood po? Siguro yung mensahe ko, lahat tayo may kanya-kanyang timeline. No? Hindi kailangan biglain. Noon naalala ko, meron akong kaunting panghihinayang na parang sana mas maaga ko siya in-explore. Sana nung mas bata-bata pa ako, baka mas marami akong naranasan. Pero isang payo sa akin ng nakatatandang bakla din na tapos na yun eh. Posibleng hindi ka pa handa at that time. So siguro yun yung ang isang kong mensahe, take your time. Kung nakakatulong sa'yo na magtago dyan, kung nasaan ka man, sige lang. Respect your process. But at the same time, parang alamin mo na sana makita mo rin na may mga taong susuporta sa'yo, susuporta sa atin. At siguro yung isa kong natutunan sa seminaryo, just to end, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-alaga ng mga special children. So, pinadala ako, bahagi ng aming formation. Ilang buwan ako sa isang lugar ng mga special children na inabandona na. So, di ba double whammy na yon? Special children sila, so meron silang mga, so to speak, kapansanan, no? Mga cerebral palsy. Tapos, inabandona pa sila. No? Pero doon ko sa kanila nakita na parang wala silang itinatago bilang mga bata. They can be who they want to be. At marami nagmamahal sa kanila. Marami sa atin na nagpapanggap dahil gusto nating mahalin tayo. Pero doon ko natutunan na may magmamahal sa atin sa kung sino talaga tayo. At mas mapagpalaya yon. So, sana huwag tayong matakot. At sana maging malaya tayo. Ayun na. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!